Tunog at tinig. Tula at titig. Pulso at pintig. Daloy at himig. Dangal at pag-ibig. Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ito ang Tunog at Tinig, ang inyong lingguhang music magazine sa radyo. Tampok sa programang ito ang mga kwento ng musiko at musikang Pilipino. Ang Tunog at Tinig ay hatid sa inyo ng UP College of Music, ang pinakamaingay na gusali sa Diliman Campus. Ako si Dr. Vern de la Peña at ang edisyong ito ay pinamagatang Sa Wakas, Nakatapos Din. Ito sina Giuseppe, Aretha, Erwin at Catherine, kabilang sa mga magtatapos sa kolehiyo ng musika. Pakinggan natin ang kanilang mga kwento. Ako si Giuseppe Andre V. Jestro at magtatapos ng Bachelor of Music, major in cello dito sa darating na graduation. Nung pong nagsimula ako, freshman ako, sabihin na nating meron naman akong kaalaman dun sa papasukin ko dahil syempre galing naman ako sa pamilya din ng mga musician. Pero syempre nandun pa rin yung bang pakiramdam na may kaba, may nervyos dahil bago na to eh. Hindi lang naman sa music, hindi lang naman music yung bago, kundi mismong yung pakiramdam ng pagiging kolehiyo na. Mula sa high school na ibang-iba yung paraan ng pagtuturo, ng mga klase. Ito, college na iba na. So, pero ang maganda doon, pagdating ko nung college, naramdaman ko na mas at ease pala ako dito kaysa nung high school. Nung high school kasi, iba ako sa kanila dahil ang music na gusto ko ay yung classical compared dun sa pop na kinakanta nila. Minsan sa klase pa mismo kakantahan sila. Pagdating dito para bang at home dahil doon. So kaya pagdating nung panahon na yun, unti-unti napalitan yung kaba ko at nervyos ng pagiging at ease dahil siguro naisip ko na din na nandito ako sa dapat kong kalagyan o kahit paano yung mga kasama ko kapareho ko ng taste sa music at yun nga pati teachers iba din yung ibang-iba kaysa dun sa doon sa pinanggalingan ko, dun sa dati kong eskwelahan. Ako si Aretha Angkao, magtatapos ng Bachelor of Music, major in Voice. Year 2003, I graduated from UP Cal, College of Arts and Letters, Speech Communication. And after that, I worked for a few months sa isang noontime show. Then, I realized na gusto ko talagang mag-music. I was supposed to take up law, pero unfortunately, I did not pass the exams. Aside from that, I was really leaning towards music. Gusto ko talagang mag-audition. So, in 2004, I took up extension classes in theory and theory lang. Tapos, ayun, after that, I auditioned. Then, thankfully, I passed. Yun.
Ako si Erwin Fajardo, magtatapos ng Bachelor of Music, major in composition. Well, itong Bachelor of Music ko is actually my second degree. Ang unang degree ko is Communication Arts, parang mass comm. Napunta ako dito dahil nagkaroon ako ng conscious decision na mag-change na ng career, tapos mag-concentrate na sa music. Dati pa mahilig na ako sa music, nagbabanda ako dati. Kahit na nung nagtatrabaho ako sa video production, yun ang dati kong trabaho. Tapos, medyo nabitin ako sa kaalaman ko. So, parang gusto ko na rin mag-progress sa kaalaman tapos sa practice ng music. So, nag-decide ako mag-conservatory, mag-College of Music. So, nung nag-a-apply ako dito, wala pa akong masyadong alam. Wala din ako masyadong alam tungkol sa kultura dito o tungkol din sa kung ano yung ipapagawa sa amin dito. So medyo blind talaga ako, no. Although matanda na ako noon, hindi ako parang fresh from high school, pero may ganun pa rin na element na hindi mo talaga alam kung ano yung mangyayari. Ako si Catherine Cheng, graduating this semester, Bachelor of Music, Music Education. Nung high school, parang wala akong idea on what I wanted to take up. Naisip ko lang kasi, my mom was asking me the question. She put me the question, what would you like to do for the rest of your life? So, yeah, nung third year, I was thinking, what am I going to do by the rest of my life? Tapos, I started thinking, can I do science for the rest of my life? Can I do math for the rest of my life? Can I sit in an office as a parang desk job for the rest of my life? And I couldn't see myself doing any of that. So, when I thought of everything else, parang I just couldn't see myself not doing music. So, I went into music. But choosing music ed, I also didn't, at first I didn't know what to think of that kasi I didn't know if I was a good teacher. Pero my mom said, bagay sa akin, ganyan. So, obviously, she could see it in me. I couldn't see it in myself at that time. It really took me a while to figure out that, yeah, maybe music education is something for me. Composition kasi, nagsimula ako dati magsulat ng mga kanta yung mga sinusulat ko, tapos gusto ko sana ma-expand to long term, makagawa ng, let's say, music scores, gumawa ng mga pieces for big ensembles, orchestral. Parang matagal ko ng parang dream yun dati na dinicide ko na talaga i-pursue. Noon po kasi wala akong ibang maisip na pupuntahan ko. Walang ibang course na nag-a-appeal sa akin na maaaring may kakayahan din ako doon, kundi dito nga sa music. So, yun nga, nakapasok ako dito sa college bilang cello major. So, nung mga panahon na yun, basta sa akin, ang naisip ko lang doon, basta magawa ko yung dapat na na ginagawa ng isang cello major na kunyari, pag nagtapos ka, magiging member ka ng isang orchestra. Nung panahon na yun, syempre, pangarap din naman ng lahat ng instrumentalist makapasok sa CCP, Philippine Philharmonic Orchestra. Yun yung main na yearning ng bawat, well, ako, personally, ganun yung naisip ko noong mga panahon na yun. There were times talaga na I was even doubting myself kasi alam mo naman yun na in music, especially in voice, very little yung market sa classical voice here in the Philippines. So, kumbaga parang, di ba, we're studying classical voice like opera, and arias, mga lieder, pero we don't get to sing those outside
very seldom that we get to sing classical repertoire. But this year, actually, start pa siya last year parang I noticed that parang there is a trend. Parang people are starting to appreciate more yung classical music. So, yun. So now, I'm more positive about the profession that I've chosen. Yun. So, yeah. Kasi ganun naman it's always a risk. Diba? When you enter into something, it's parang there's always a risk na you will fail, ganyan. So, yun, I've had my share of ups and downs din sa music. Also, before in high school, I would take some Kodály courses, just the musicianship like that. So, I was also very influenced by the Kodály method here, especially since it was also taught in the school. As in, the whole school program was Kodály method. I wanted to try what you call this, parang making this sort of method live, because I decided it worked for me. I mean, I am sort of musically literate, and really the Kodály method is the goal of it is music literacy. And I decided that also parang it's, I don't know, I grew up with it, I believe in it because it made me love music. So parang if I wanted to be a music teacher, parang might as well do something that you believe in. So parang I could foresee myself doing something using Kodály method as a music teacher. Bago natin ipagpatuloy ang mga kwento nila Giuseppe, Aretha, Erwin at Catherine, pakinggan muna natin ang Bach Suite for Violoncello Solo No. 3 in C Major, hatid sa atin ni Giuseppe Andre V. Gestro, cellista.